Shocking, Mayor Magalong, ikinanta na si Pangulong Bongbong Marcos. And every time we call for the DPWH, hindi ayaw magpakita, hingi kami ng dokumento, ayaw rin magbigay ng dokumento. Kaya ng mga binanggit ko kay Presidente na... Mga kaibigan, ito ang pagsisimula ng pagbubunyag. Sabi ni Mayor Magalong habang ini-interview siya, I was assessing him. He was the determination, the conviction. I was assessing him, talagang he has the determination, he has the conviction. He's very much committed to make sure na before matapos yung kanyang termino, something should happen. Something should really happen na maramdaman ng tao bayan. Parang simple lang, di ba? Pero teka, bakit ganun ang tono niya? Bakit parang may bigat? Kasi ayon mismo kay Magalong, may kailangang mangyari bago matapos ang termino. Hindi pwedeng matapos ang termino nang hindi lumalabas ang katotohanan. Pero ano nga ba ang tinutukoy niya? Ang katiwalian na hindi mo inaasahan. Mga kaibigan, usapang proyekto ito, usapang ilaw sa kalsada. Ilaw lang yan, pero ang presyo, triple, kahit paanang poste, pinagkakakitaan. Imbes na maliwanag ang kalsada, mas maliwanag ang bulsa ng ilang opisyal. Ang tanong, alam ba ito ni Pangulong Bongbong Marcos? Oo, alam niya at dito nagsisimula ang giyera. Pero bakit hindi ito nabunyag ng mga dagdaang presidente? Simple lang, dahil takot, dahil may malaking sindikato sa loob mismo ng gobyerno. Pangulong Bongbong Marcos, mahina ba o matatag? Sabi ng iba, mahina si PBBM, wala siyang laban. Pero tignan mo, ginawa niya ang listahan ng 50 kontraktor na sangkot sa anomalya. Gumawa siya ng website para makita ng publiko ang proyekto. Kung mahina siya, bakit siya lumalaban? Therefore, malinaw na hindi siya natatakot. Pero ang tanong, hanggang saan siya tatagal? Ang dokumento ni Magalong. Hindi lang salita ang dala ni Mayor, may mga kapal na dokumento, may ebidensya ng substandard na proyekto, rock sheds, flood controls, mga kalye na halos bumibigay. Kung sa tingin ng iba, biro lang ito, mag-isip-isip na sila. Kasi si Magalong mismo nagsabi, they have their own republic, isang republika sa loob ng gobyerno. And every time we call for the DPWH, hindi ayaw magpakita, hingi kami ng dokumento, ayaw rin magbigay ng dokumento. Kaya ng mga binanggit ko kay Presidente na parang meron silang sariling republic. At kung may mga project sila sa either sa syudad o sa probinsya ng Benguet, wala rin maayos na konsultasyon. Lifestyle check, Kongreso at DPWH. Ngayon, may lifestyle checking. Pero ang problema, ang mga maliliit na kontraktor lang ang tinatamaan. Ang malalaki, mga senador, mga kongresista, tila untouchable, pero hanggang kailan sila makakatakas? May mga kumukontra, may mga ayaw magpakita sa Senado. Bakit? Dahil kapag nagsalita sila, baka pati pamilya nila madamay. Ganito kalalim ang sugat. At ito ang huling babala. Mga kaibigan, kung dati akala mo chismis lang ito, isipin mo ulit. Hindi lang proyekto, hindi lang flood control, kundi isang sistemang nilulumpo ang bayan. Kaya ngayon ang tanong, may lakas ba si Pangulong Bongbong Marcos na tuluyang gibain ang haligi ng katiwalian? O mauulit na naman ang kasaysayan? Presidente na susuko sa bigat ng sindikato? Mga kaibigan, dahil sa usapin ng katotohanan at katapatan, may mas malalim pa dito kaysa sa politika. May masigit pa sa mga kontrata, masigit pa sa mga pangalan na sangkot. Dahil ang usapin ng katotohanan at katapatan ay hindi lang para sa gobyerno, kundi para sa bawat isa sa atin. Ito ang mas malalim na tanong. Oo, nakakalungkot isipin na sa likod ng mga proyektong dapat ay para sa tao, may mga umaabuso. Pero kung iisipin natin, hindi lang sila ang kailangan magbago. Tayo mismo sa simpleng paraan, sa pagbabayad ng tama, sa paghindi, pangungupit, sa pagiging tapat sa trabaho, may malaking epekto na. Therefore, kung gusto nating mawala ang kasamaan at katiwalian, kailangan magsimula ito sa puso ng bawat isa sa atin. Proverbs 29 verse 2, kapag ang matuwid ay namumuno, nagagalak ang bayan. Ngunit kapag masama ang nagahari, ang bayan ay nagbubuntong hininga. Mga kaibigan, ang ating Panginoon Jesus ang tunay na sentro. Tao lamang ang ating mga lider, may pagkukulang, may kahinaan, pero kung ang ating Panginoon Jesus ang magiging sentro ng ating pamamahala, ng ating pamilya,
ng ating komunidad, doon natin mararamdaman ang tunay na pagbabago. Therefore, imbes na puro sisi, magkaisa tayo sa panalangin. Ipanalangin natin ang ating mga lider, kasama si Pangulong Bongbong Marcos, si Mayor Magalong at lahat ng nasa posisyon, sapagat sa huli, ang ating Panginoong Diyos lamang ang makapagbabago ng puso ng tao at makapagbibigay ng tunay na katarungan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon na kayo po ang tanging Diyos na kaya pong isolve ang lahat ng mga problema namin sa aming lipunan. Ngunit higit sa lahat, tulungan niyo po kaming masolve ang problema ng aming mga puso, na kami po'y maging tapat sa inyo, maging mabuti mga anak po ninyo, at patuloy na namamatay sa aming mga sarili upang sa gawing Panginoon, mahayag ang aming Panginoon Kristo sa aming buhay. Amin pong ipinapasakop ang aming buong puso, ang aming buong kaluluwa at sa aming Panginoon Jesus ngayon at magpakailanman, at patubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. At salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin, sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.